up mga kamani magnet? Naririto na naman tayo para tanggalin ang mga kamalasan na maaaring maging sagabal sa pagtagumpay mo at pag-asenso. Alam mo bang ang mga malas sa harapan ng bahay ay maaaring magpaudlot o magpabagal ng pag-asenso? Katulad na lang ng balon o mga hukay sa harapan ng bahay mo. Kahit balon, kanal, o kaya naman nagpapagawa ka ng bahay at naghuhukay sa harapan ng bahay mo, anumang hukay na yan ay maaaring magdulot ng kamalasan. Bakit ba tayo naghuhukay? Hindi pa kadalasan. Ang nangyayari dyan ay kamatayan. Pero ayaw naman nating mangyari yan. Kaya't iwasan mo na lang. Kung may balon ay lagyan mo ng takip yan. Kung may kanal, lagyan mo rin ng takip yan. At kung may ginagawa sa harapan ng bahay mo ay mas mainam na huwag ka munang tumira sa ginagawang bahay na yan para maiwasan mo ang kamalasan. Isa pang bagay na dapat mong alam na hindi mo dapat inilalagay sa loob ng bahay ay ang kalendaryo. Meron ba kayong lumang kalendaryo na ayaw mong itapon dahil may sentimental value? Alam mo bang kahit ano pa ang sentimental value ng kalendaryo na yan ay hindi mo dapat yan iniiwan na nakaharang o nakalagay sa harapan ng bahay mo. Maaari mo nang itago o itapon ang mga luma na yan. Huwag mo nang pahalagahan. Anumang bagay na luma ay magdudulot ng pagbagal ng pasok ng maraming blessings sa iyong buhay. Para bagang paatras, ang pag-usad mo ay hindi aabante. Palaging mabagal ang pag-asenso. Palagi pang pumabalik sa kahapon Kaya naman iwasan mo to. Lalo naman kung ang bahay mo ay may mga crack, may mga sira, ayusin at ipaayos mo ang mga ito. Alam mo kung bakit? Kasi anumang bagay na hindi na maganda sa paningin, anumang bagay na hindi na dapat pinapanatili sa iyong tahanan, ay dapat mo nang ayusin. Sapagkat kapag hindi mo inayos ang bagay na yan, maaari itong maka-impluwensya sa daloy ng positibong enerhiya. At kapag naging mabagal ang daloy ng positibong enerhiya, ang kalalabasan niyan ay mabagal na pag-usad ng pag-unlad at pag-asenso. Kaya naman kung ayaw mong maging mabagal ang usad ng pag-asenso sa buhay mo, mas mainam na ayusin mo ang mga sira-sira sa tahanan mo. Huwag mong hayaang nananatili ito, pagkos bigyang pansin para maiwasan ng kamalasan. Isa pang bagay na hindi mo dapat ipinapasok sa loob ng bahay ay ang mga cactus. Alam kong marami sa atin ang nahihilig sa pag-aalaga o pagtatanim ng cactus. Hindi naman ito sinasabing malas, ngunit huwag nyo na lamang ipasok sa loob ng tahanan. Pwede ka pa rin namang mag-alaga o magtanim ng cactus pero sa hardin at sa labas lamang ng bahay. Kapag kasi mas maraming cactus sa loob ng tahanan, anumang halaman na may tinik ay nagiging balakid sa pagsasama nyong mag-asawa. Maaari kasi itong magresulta sa madalas nyong pag-aaway na magiging dulot ay hiwalayan. Kaya naman kung gusto mong manatili ang pagsasama, mas mainam na iwasan na lamang ang paglalagay ng cactus sa loob ng tahanan. Maaari mo itong ilagay sa labas ng bahay para hindi makaapekto sa iyong buhay. Siyempre, hindi rin maiiwasan ang paglalagay ng anumang uri ng mga boxes sa loob ng bahay. Lalo na nga't kung ginagamit mo to para tambakan ng kung ano-anong mga bagay. Anumang tambak sa bahay ay nagpapabagal ng pag-usad ng pag-asenso. Kapag mas marami yan, nagiging stagnant ang positibong enerhiya. At kapag hindi nakadaloy ang positibong enerhiya, ito lang naman ay
magreresulta sa negatibong aspeto ng buhay na maaaring makapagdulot ng kamalasan. At ayaw naman natin na ang kamalasan na yan ay manatili sa iyong tahanan. Kaya't mas mabuti na iwasan o tanggalin na lamang para ang mga kamalasan na yan ay maalis mo rin sa iyong buhay at hindi mananatili ang malas sa iyong tahanan. Huwag mong panatalihin na ang mga box na yan ay lagi mong tinatambakan ng anumang kalat sa buhay. Huwag mo ring hahayaan na ang iyong tahanan ay may mga halaman na gumagapang, lalo na sa loob o labas man ng iyong tahanan. Ang mga halaman na gumagapang ay sisimbolo sa paggapang mo sa kahirapan. Magiging mailap ang swerte sa iyong buhay na kahit anong pagsusumikap ang iyong gawin, napakahirap ng pag-usad at pag-asenso sa iyong buhay. Kaya naman kung ayaw mo na mahirap na usad ng buhay, huwag mo rin pahirapan ang iyong buhay. Alisin mo na anong mga bagay na gumagapang para sa ganun ay hindi ka rin gumapang sa kahirapan. Anumang mga halaman na gumagapang kahit gaano pa kaganda ang mga yan ay mas mabuti mo nang iwasan. Dahil kapag hindi mo ito iniwasan, madadali ka sa kamalasan. Siyempre, isa pang bagay na lagi kong sinasabing wag na wag mong gagawin lalo na sa iyong CR ay ang pagtapatin ang inidoro at ang pintuan. Mas maiwas ang kamalasan kung hindi mo ito pagtatapatin. Maaari mong igilid o wag naman tumbok sa pintuan. Sa inidoro tayo nagpa-flush ng ating mga dumi. At kapag pina-flush mo yan, katumbas din yan ng pag-flush mo ng kaperahan sa iyong buhay. Lalo na kung ito ay nasa harapan ng pintuan. Ibig sabihin ang swerte ay lalabas sa iyong tahanan. Kaya naman kung gusto mong maiwasan ang kamalasan, mas mainam na iwasan mo na lang yan para ang manatili sa iyong tahanan ay kaswertihan at hindi kamalasan. Iwasan mo ang ganitong bagay. Siyempre, maiiwasan mo rin ang kamalasan kung pananatilihin mo na ang mga cabinet sa iyong tahanan, lalo na kung istakan ng pagkain yan, ay may laman. Kapag kasi nasasaid o nauubusan ang mga cabinet na lalagyanan ng pagkain, lalo na yung ref, ay simbolismo rin yan ng pagkaubos o pagkasaid ng iyong kayamanan. Lalo na ang lagayan ng bigas, huwag mong sisimutan o uubusan kung ayaw mong masimutan din ang iyong buhay at makapagdulot ng kamalasan. Hindi naman kinakailangan na punong-puno ang mga yan. Basta't lagyan mo lamang ng laman at huwag na huwag mong sisimutan. Para sa ganon, ang kamalasan ay iyon ang maiwasan at ikaw naman ay swertihin sa buhay.